Hello po, good evening po sa ating lahat muli. Ayan, so sa lahat po ng ating nakakasama dito sa Zoom at gayon din naman po ng mga nanonood sa ating Facebook Live. Ayan, good evening po sa ating lahat. Tayo po ay nasa day 4 na po ng ating week of prayer. At ngayon po, before po tayo mag-start, invite ko po ang lahat na tayo ay yumuko para sa isang panalangin. Let us pray po. Dear Heavenly Father, maraming salamat po sa ika-fourth night ng week of prayer po. We pray that your Holy Spirit, Holy Angels be with us. And nawa po, Lord, i-bless niyo po ang aming speaker ni si Brother Dave Hilado. At yun din naman po, si Sister Hazel sa kanyang opening prayer at Brother Jody sa kanyang musical offering. We also pray, Lord, for our brethren na nasa kanilang tahanan at ng kasama namin dito sa Zoom at sa Facebook Live. I-bless niyo po sila. At yun din naman po kami. Nawa po, ang bawat mensahe amin tatanggapin ay magpabago po sa aming mga buhay at maging daan upang maging ilaw po kami sa aming community. Maraming salamat, Lord. Kalaki po nito aming pagdunong tawad sa aming mga pagkakasala at pagpupunan. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Ayan. So, tayo po ay nasa day 4 na ng ating week of prayer. So, kung natatandaan niyo pa po, ano po yung mga theme natin? I mean, ano yung mga title ng ating daily or nightly week of prayer? So, siguro, di ko rin siya ganun katanda mga kapatid. Pero meron naman tayong kodigo dito. So, ang atin pong theme is a community transformed. And sa ating day 1, tayo po ay pinangunahan ni Sister Rizel Mendoza, which is part ng AWR Missionaries. Day 1, ang topic po natin is not just any location or a random decision. Then, ang dito naman po natin sa pangunguna ni Sister Faye Iparagire ay ang The Unfinished Mission Reaching Buddhists with the Gospel. At ang day 3 naman po natin, nakakagabi po natin ginanap sa pangunguna ni Sister Rema Gomez na isang AWR missionary din po, ay may topic na Crossing Cultural Barriers. And for tonight's week of prayer, ang ating pong topic is Your City, Your Mission. So hindi siya mga kapatid, Your City, My Mission, or My City, Your Mission, kundi Your City, Your Mission. And nais ko lamang pong banggitin ang mga magsisiganap sa gabing ito. So for the welcome remarks and invocation, pinangunahan po ito ng inyong kapatid, Sister Leona Rose Beltran. At para naman po sa ating mission, motto and pledge, ito po ay aking ipo-flash sa screen later on and sabay-sabay po nating basahin. At ang ating pong praise and worship ay atin din pong ipi-play kasabay ng ating opening song which is our theme song, A Community Transformed. Then ang ating pong scripture reading and opening prayer ay papangunahan ni Sister Hazel Buenafe at ang ating pong special music ay ibabahagi po ng napakasipag, napaka-cute nating kapatid na si Brother Jedy Magpusaw. At ang atin naman pong message for tonight ay ipagkakaloob sa pangunguna po ni Brother Dave Hilado, isa po nating masigasig na kabataan from Dasmariñas Adventist Central Church or DACC. At magkakaroon po tayo ng short reflection or sharing muli. So I will post the discussion questions or yung sharing questions po natin later dito sa ating Zoom and sa Facebook din naman po para makapag-participate po ang ating mga kapatid na nasa FB Live. And our closing song will be our theme song again. Then our closing prayer will be from our speaker, Dave Hilado. So, ito po yung magiging pagkakasunod-sunod ng program sa gabing ito. And alam ko po marami pong nangyari netong mga nakaraang mga araw, even a week before ang Global Youth Day at ang inyo pong linggong ito. Pero ikakat ko po muna at tayo ay magpo-proceed sa ating AY mission, A motto and pledge. Wait lang po. So sabay-sabay po natin ang basahin ang ating AY mission, A motto and pledge. So papangunahan ko na po ito. AY mission.
to lead young people into a saving relationship with Jesus Christ and help them embrace his call to discipleship. AY AIM, the Advent message to all the world in my generation. AY motto, the love of Christ compels me. AY pledge, loving the Lord Jesus, I promise to take an active part in the youth ministry of the church, doing what I can to help others and to finish the work of the gospel in all the world. So tayo po ay magpo-proceed na para sa ating praise and worship and opening song. Seeking the lost, yes, calling and pleading, wanderers on the mountain astray. Come unto me, his message repeating, words of the Master speaking today. Going afar, upon the mountain, bringing the water back again, into the fold, my Redeemer, Jesus the Lamb, for sinners slain, seeking the lost and pointing to Jesus, souls that are weak and hearts that are sore, leading them forth in ways of salvation, showing the path to life evermore. going afar, upon the mountain, bringing the water back again, into the fold, my Redeemer, Jesus the Lamb, for sinners slain. Thus I would go on missions of mercy, following Christ from day unto day, cheering the faint and raising the fallen, pointing the lost to Jesus the way. going afar, upon the mountain, bringing the water back again, into the fold, of my Redeemer, Jesus the Lamb, for sinners slain,
Oh, the depths of love divine, brighter heaven than ever known. How that sin as dark as mine can be made as white as snow. I will sing of Jesus' love endless praise. My heart shall give His life, that I might live. I will sing His love to me. Nothing good for Him I've done. How could He such love bestow? Lord, I own my heart is one. Help me now my love to show. I will sing of Jesus' love endless praise. My heart shall give His life, that I might live. I will sing His love to me. We are the light shining so bright, bringing hope with love we unite. A community transformed, we will rise with faith in our hearts. We reach for the skies. A community transformed, we stand as one, sharing God's love till the work is done. Together we'll build a world that's new, with hearts of compassion. We will make it true. Every hand that helps, every voice that sings, a promise of peace, the joy it brings. Every corner our message will fly, a community changed, looking up high. A community transformed, we stand as one, sharing God's love till the work is done. Together we'll build a world that's new, with hearts of compassion. We will make it true. We are the youth, the change we will see, the transformed world through you and me. A community transformed, we stand as one, sharing God's love till the work is done. Together we'll build a world that's new, with hearts of compassion. We will make it true, with hearts of compassion. We will make it true.
Okay po, before po tayo manalangin para po sa ating scripture reading, basahin ko po ang ating text ngayong gabi sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you. Tayo po ay yumuko sa panalangin. Mapagmahal at makapangyarihan po naming Diyos, sa gabi pong ito, kami ay lubos na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong aming week of prayer. Pagpalain niyo po ang aming tagapagsilita at ang lahat ng may bahagi sa programa. At naway ang aming mga panalangin, awitin at pakikinig ay maging kalugod-lugod sa iyong harapan. Panginoon, itinatalaga namin ang gabing ito sa iyo at lahat ng ito ay aming idinadalangin sa pangalan ni Jesus na aming tapagligtas. Amen. May nagmamahal sa'yo, alam mo ba? Lagi mong kasama, siyang nagbabantay sa'yo, saan ka man pumunta. Alam mo ba? Si Jesus na Panginoon ang tunay mong kaibigan, tunay na kasamang mo dahil nagmahal ka sa Kanya. May tumutulong sa'yo, alam mo ba? Sa iyong problema, may tumutulong sa'yo hanggang madulas mo. Alam mo ba? Si Jesus na Panginoon ang tunay mong kaibigan, tunay mong kasamang mo dahil nagmahal ka sa Kanya. Si Jesus na Panginoon ang tunay mong kaibigan, tunay na kasamang mo dahil nagmahal ka sa Kanya. Dahil nagmahal ka sa Kanya, alam mo ba? I'll be sharing the questions po ng ating discussion dito sa ating Zoom. So yes po, no? Thank you, Jedy, sa magandang awitin for Jesus. Yes, so ang bata pa ni Jedy, pero nag-offer na siya ng sang sa ating Panginoon. So mga kapatid, sa lahat po nanonood ng ating Facebook Live, ini-invite po namin kayo na mag-join po tayo dito sa Zoom kung kaya po, para maging kabahagi po kayo ng ating sharing mamaya. So, sa mga nandito po sa Zoom, i-share ko po ang ating discussion questions para mamaya. Ang topic po natin is Your City, Your Mission. Ayan. So, kamustahin ko po muna kayo habang inaayos po ng ating speaker ang kanyang internet or ang kanilang wifi. So,
Kasama po natin dito sa Zoom ang ating ilang kabataan. Ayan, nandito na sila. Ayan. So, praise God. Okay na yung internet nila, Brother Dave. So, sige, mamaya na tayo magkamustahan mga kapatid. Ibibigay ko po muna ang pagkakataon para sa ating speaker na si Brother Dave. So hello po, magandang gabi sa inyo. From Das Day CC Church po, no? And nandito po kami ngayon sa church kasi maingay po sa lugar namin or may event po doon ngayon, no? So para po sa topic din ngayong gabi, pang ano na po tayo, no? Fortnite na po tayo ngayon. Yes po, Tama opo. po ba? So Tama meron po. po itong title na Your City, Your Mission. And it's written by Sir Jonathan Contero. So, habang study ko itong lesson na to, topic mismo sa atin kung sabi ng text niya, basahin ko po ulit. 1 Peter chapter 3 verse 15. Sabi po dito, do not know you are the temple of God, that Spirit of God dwells in you. So yan po yung ginamit ng author na memory text po. So, meron po ditong question, yung author, dito po siya nag-focus na question na to bilang panimula po sa kanyang sulat. Sabi po dito, what is the purpose and nature of the temple in Bible? So ano nga po ba ang purpose o ang nature ng temple sa Bible po? So meron po siya dalawang binigay na verse doon na makikita po natin sa Exodus chapter 25 verse 8. Mas maganda po siguro kung may mga Bible kayo para masabayan nyo po ako sa pagbabasa. Sabi Bible among them. So nung nasol na ginawa po, no, ito po yung Jerusalem, itong temple na to is nag-start siyang i-build sa time ni King Clear na sabi dyan sa mga sinabi sa Matthew chapter 1, shall conceive bear a son, and they will call his name Emmanuel. Ibig sabihin po, God with us. No? So, gusto ko lang po i-check if okay pa po ba yung voice ko po or nagcha-choppy po siya. Nagcha-choppy po, bro. Medyo Okay lang nagcha-choppy ba? po. Okay pa naman po ulit ngayon. If Yun. ever po na hindi kayanin ng naka-open cam, Yun. okay lang din naman po. Sige. Siguro mag-off cam na lang siguro ako para mas marinig yung boses, no? Okay po. Sige po, bro. Okay lang po. Sige. So, continue ko na po siguro kung naririnig nyo na po ako ng mas maayos. Yes po, opo. Mas malinaw po. Paki-thumbs up. Okay, sige po, no. So, ulitin ko lang po, yung sa old po is nagpatayo sila ng temple starting kay King Solomon para ang Diyos natin is makasama ulit natin or mismong sa text nakalagay to dwell among us or to dwell among them. So proceed po tayo, fast forward po tayo sa New Testament. Ano naman po ang naging pamamaraan ng Diyos natin? No? Sabi niya po doon sa Matthew chapter 1 verse 23, behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel. So alam naman po natin ang ibig sabihin ng Emmanuel. God is with us. Kung napansin niyo po, no, hindi po nagbago ang purpose ng Panginoong Diyos simula sa Old Testament hanggang New Testament. Even though nagbago yung pamamaraan niya, pero yung intention niya na makasama tayo, na makadwell ang creation niya, which is tayo, is hindi nagbago. Pansin nyo, God always draw near
to humanity. And isa din po siguro napansin ng author is palagi ang Diyos ang nagtitake initiative. From the start pa po nung sa pag-fall nila Adam at ni Eve. Di ba po kung naaalala nyo, siya po ang unang nagtanong, nasaan kayo at saan kayo nagtatago. Even though na alam ng Panginoon na nakagawa sila ng kasalanan, but doon po natin na makikita is God is full of love, na siya pa rin ang nag-take ng initiative para ma-reach out po tayo. So, sa next question po ng author is, why should the church exist? So, bakit nga po ba nag-exist ang church? It's not a church na based lang po as a Seventh-day Adventist, Catholic, at kung ano pa mo ang ibang. So kahit ano po siguro na church, ito ang gusto niyang i-point out. So, sabi niya po dito, the church is God-appointed, means for the salvation of men. It was organized to serve. Its mission is to proclaim the gospel to the world. So kung narinig niyo po ng maayos, yun po pala ang mission po dapat na gawin ng isang church. Despite po kahit anong church, pero yun po talaga ang mission ng ibang church, no? Kung titignan nga natin ang Iglesia ni Cristo, meron silang mga missionary, no? Ang mga Mormons, meron din silang missionary. Kasi doon tayo nagkakapare-parehas na dapat talaga kung ano ang faith na meron tayo, is ma-share natin sa iba. Ma-share natin sa community natin, ma-share din natin sa mga tao na nakapalibot sa atin. Sabi niya, we are example of God's people as the image for those who do not know Him. So ang church pala is ang clear na nagpapakilala na meron tayong Diyos, no? So kahit ano naman po sigurong Christian Dominion ngayon ay kumikilala kay Jesus Christ, may kinikilalang Diyos. Pero sa tanong na ito, doon gustong i-emphasize ng author na sa generation natin ngayon, kahit sino po tao ang tanongin natin, for example, no, kahit lasinggero dyan, tanongin natin, Kuya, kilala mo ba ang Panginoon? Siguro kahit pasuray-suray at palasing-lasing yan ang sasagutin yan. Siyempre, kilala ko ang Panginoon. No? Pero pag tanongin natin siya, Kuya, kilala po ba natin kung ano ang personalidad at karakter ng Panginoon? Siguro matutulala yon at mapapaisip, ano nga ba? At isa pa sa mga verse na gusto kong i-share sa inyo na nasa topic din natin, makikita sa 2 Corinthians chapter 3 verse 2 to 3. Sabi po dito, you yourself are our letter of recommendation, written on your hearts to be known and ready by all. And you show that you are a letter from Christ delivered by us, written not with ink, but with the Spirit of living God, not on tablets of stone, but on tablets of human hearts. So itong message po na ito ay, ang background po ng message na ito ay sinulat ni Paul nung nasa panahon na laganap ang ministry niya. At especially, ang sulat na to ay para sa mga taga-Corinto. Nakita niya kung gaano ka faithful ang Corinto, pero may isang defect na nakita doon si Paul. Yun ay kung masyado silang nakafocus sa loob ng church. The point na nawala na sa kanila ang essence kung ano talaga ang church. No? So, nagets nyo po, masyado silang inside of the church, na doon na lang sila nagpo-focus. Kung sino-sino na lang sila, kung sino na lang yung kasama nila, yun na lang. Nawala na yung essence ng church as a mission church, no? Kasi kung babalikan po natin, ano po ba ang ibig sabihin ng church? Sabi ng author, di ba? To spread the salvation, to proclaim the gospel of the word, and pakilala si Jesus Christ, no? So sa time na yon, nasulat ito ni Paul, kasi nakita niya yung mga taga-Corinto na parang wala nang ministering nagagawa, no? Siguro sabihin natin from Sabbath school program hanggang AY, hanggang sundown, hindi na sila nagkakaroon ng crusade, na hindi na sila nagkakaroon ng branch Sabbath school or any kind of ministry na pwede nilang gawin. Kasi remedy, no? And isa sa mga gustong i-emphasize ng author dito is hindi yung personality mo ang nakikita sa iyo ng tao if ikaw ay active sa church, no? Remember kung ano ang dala mong dumaan yun, kung ano ka man,
Seventh-day Adventist ka man, kung iglesia ka man, yun ang tinitignan sa'yo na personalidad ng isang tao. And naniniwala ako, no, na kapag kilala ka ng isang tao, ito Adventist to. Alam ng isang tao kung ano ang mga bawal sa'yo, iglesia to. Alam din ng isang tao kung ano ang mga bawal sa'yo, no? But the question ng author sa atin, sabi niya dito, the way tayo makipag-interact sa mga tao, makikita ba sa atin ang Kristohanong personality? So yun yung question na iniwan niya sa atin, no? So napaisip din ako, the way ba ako makipag-interact sa mga taong nakapalibot sa akin, sa community na kinabibilangan ko? Makikita ba sa akin ang Kristohanong personality? Gusto ko rin iiwan sa inyo yung tanong na sa pagpapatuloy. Makikita natin sa Exodus chapter 19 verse 6, sabi ko dito, "And you shall be to me a kingdom of priests and holy nation. These are the words that you shall speak to the people of Israel." So sa time na to, dito na utusan si Moises para i-save or luwason, no? So, kumuna, i-save ang mga tao sa Israel. So that time, ang mediator dito is Moises, no? Kung napapansin nyo, God, Moises, and people of Israel. Nagme-message ang God kay Moises, then si Moises naman ang nagme-message sa mga tao. Israel. But now, na ngayon na sa generation natin ngayon, kasi iba man yung system ngayon dito sa inyo. Ngayon, tulad ng yung maging tagapamagitan sa mga tao, we already know the truth, and because of that, tayo ang magiging mediator nila, like Moises, puno. So, tayo, si God, tayo, and sa mga tao pa na hindi pa alam ang katotohanan. That's why the church is the people, not the buildings. Isa din po yun sa gustong emphasize ng author dito, na kapag sinabi nating church, hindi po siya nakabase sa mga buildings na nakatayo, sa gaano kaganda ito, kung may aircon ba ito, kung may TV ba ito sa loob, no? Kung may banda ba ito, maganda ba itong music band na to, so mga ganun. But the author emphasized na ang church is ang tao mismo, no? Kung paano ito mag-mission, paano nito ginagampanan ang duty talaga ng isang church, no? So meron ditong kwento na matatagpuan sa John chapter 2 verse 9. Isang Jews ang nagtanong kay Jesus Christ. Sabi niya, tanong siya, no? Itong temple na to, ano ba ang gagawin mo dito? Then Jesus said, "Destroy this temple, and 3 days I will raise it up," no? So sa taong na interact ni Jesus Christ that time, siguro na ano yun siya, nalito, no? Sabi ba naman ni Jesus Christ, kung masira man ang temple na ito, itatayo ko lang ito sa loob ng 3 araw, no? Agad sumagot ang kausap niyang Jew. It was taking 46 years to build this temple, and will you raise it up in 3 days? No? Hindi ba ano yun? Hindi ba parang ano lang yun? Parang tawag dito, kayabangan or bukang bibig mo lang, sabi ng Diyos. Pero kung titignan natin ang purpose, it's not about the temple, no? The word na temple, kung hindi, no? The way na natin tignan ang temple, it's built for the purpose, no? Bakit po binild ang temple or sa generation natin ang church? Dahil ba sa church lang ito? Kundi dahil po sa purpose na ito. So balikan natin ang purpose ng Panginoon sa atin. Ano nga ulit ang purpose niya? To dwell with us, no? Simula kay Adam, ang siguro na bago yung type or strategy niya, paano niya ma-implement ang purpose na gusto niya tayong makasama. Gusto niyang makapiling ulit ang creation niya. Pero ang mga strategy is hindi na same dati sa old and sa new, no? Now in you, He set a mission to dwell in our heart permanently.
So sa new, hindi na temple ang basihan natin kasi tinanggal naman po 'yon simula nung namatay si Jesus Christ sa cross. And sabi nga po dito, si Jesus Christ hindi na siya nagdudwell sa temple, kundi sa mismong mga heart na po natin. So by what? By growing in Christ, by sharing the gospel, by showing the character and love of God to our community or sa mga tao na nakapalibot po sa atin. So doon po na mapapakita na God never change. Simula pa lang sa Old hanggang New Testament. So sa ulit po, siguro nagbago yung mga purpose ng Panginoon, ay nagbago yung ang strategic ng Panginoon kung paano niya tayo ulit ma-reach out. Pero hindi nagbago yung purpose niya na gusto niya tayong makapiling muli, no? Sa pamamaraan ni Lord, paano tayo ma-reach out, pero hindi nagbago ang intensyon ng Diyos na malapit tayo sa Kanya. Remember, dahil na-fall tayo sa kasalanan, no? Talagang napakalayo na natin sa Diyos. But that is not our mistake. Hindi natin kasalanan yon. It's Satan's deception na na-fall tayo sa kasalanan. And yun nga, ang masakit sa katotohanan kasi nagpatuloy yon, no? And kung babalikan natin ang sulat ng author, ang reflection dito ng author, nung nakagawa siya ng kasalanan or nakagawa siya ng pagkakamali, akala niya sasaktan siya ng mama niya or ng family niya. Pero in the end, nakita niya ang pagmamahal ng mother niya, no? Sometimes ganun tayo. Sometimes ganun yung mga taong nasa palibot natin. Tinitignan nila ang sarili nila as makasalanan. Tinitignan nila as yung self nila na sobra ng madaming mali na nagagawa at iniisip na matatanggap pa kaya ako ng simbahan, no? Matatanggap pa kaya ako ng Panginoong Jesus? So, sometimes, ganun din tayo, no? Na hindi natin napapansin, nakakasakit na pala tayo at yung nasasaktan natin is napapalayo na rin pala sa atin. So tayo, bilang templo ng Diyos, bilang church, mas mag-focus tayo sa pagmamahalan kaysa sa pag-look ng mali sa iba. Remember, Jesus Christ dwell with us. So kahit mahirap, itry natin i-exercise ang character ng Diyos. And remember, kung ano ang character ng Diyos, simula old hanggang new. Gusto niya lang is makapiling tayo. No? And para magawa yun, kailangan natin i-proclaim dito sa mundo na meron tayong Diyos na namatay para sa atin. Meron tayong Diyos na buhay pa rin para sa atin. No? So naalala ko yung sabi ng isang pastor doon sa 1,000 missionary that time. Sabi niya, there are no perfect ministry, but a church that have a unity is a blessing in a community. Remember po? Wala talagang perfect na ministry na magagawa dito sa mundong ibabaw as long as Satan's reign this world po. But a church na merong unity is napakalaking blessings po para sa community. The way na makita ng mga tao ang church na to, kung paano magkaisa, the way na makita ng mga kapitbahay ng church natin, no? So napapaisip nga po ako sometimes madalas sa community yung mga kapitbahay pa ng mismong mga church natin is yung hindi pa mga Adventist, no? So sometimes yan yung mga tanong sa mind ko na bakit kaya kung sino pa yung mga kapitbahay ng mga kasimbahan natin is yun pa yung mga hindi Adventist. So bahala na kayo magsagot diyan, but that's my question. Bakit kaya, no? So balik tayo sa lesson. Tulad ng pag-remind sa atin ng author na we are the church na may responsibilidad. At dapat nating ipaalam kung ano ang meron na truth sa atin. So, tulad nga po ng title, no? So, balikan lang natin, no? Yung title is Your City, Your Mission. So, tulad nga po ng title na yon, kapag tayo ay kabilang sa church, dapat talaga po ay may gampanin tayo. Kung ano man ang abilidad na binigay sa atin ng Panginoong Diyos, kung ikaw ay magaling kumanta, kung ikaw naman ay matulungin, kung ikaw naman po ay magaling makipag-socialize, gamitin po natin yun. Not to grow more our building, not grow more or pagandahin pa ang mga struktura, but ini-emphasize ng author is to implement kung ano talaga ang duty ng church, no? So, yun lang po ang katapusan ng ating
topic, and iniiwan po sa atin ng author is mas pagtibayan natin the way na paano tayo magkaroon ng duty sa church. So, yun lang po. Sana makaboost ito ng pananampalataya natin and mag-burn pa tayo sa ministry. Once again po, magandang gabi sa inyong lahat. Amen. Thank you po, Brother Dave, sa inyong pag-share ng message for tonight. Tama po mga kapatid, no? Gaya po na nabanggit kanina ni Brother Dave, God dwells with us, or with us po talaga, hindi siya yung malayo. Lagi nga sinasabi, tayo yung lumalayo sa Panginoon. Kasi siya lagi siyang nasa atin, lagi siyang malapit sa atin. Ayan, so maraming salamat po, Brother Dave. So, mga kapatid, before po tayo dumako sa ating discussion questions, gusto ko po kayong kamustahin. Ayan. So, meron na po tayong mga kasamahan dito sa Zoom na iba pong from Dasma G, DECC, at yung ating pong mga missionaries. And though hindi po natin nakita si Brother Dave kanina sa camera, nagkakaroon lang po tayo ng technical issues. Makikita niyo naman po siya sa picture. Ayan. So, ang topic po natin for tonight is your city, your mission. So, sa lahat po ng nanonood na ating Facebook Live at dito rin po sa Zoom, pinost ko na po ang ating question. Ayan, nandito po sa ating comment section at dito naman po sa ating chat box sa Zoom. So, i-resend ko lang po para sa mga bagong pasok lang. So, napakaganda po nung message mga kapatid, no? Yung sinasabi dun sa message for tonight is, yung church is hindi siya yung building. So, alam po natin yun eh. Parang sa ating mga Adventist, naririnig na po siya natin madalas na hindi yung church is hindi yung building pero tayo. Pero, gaano po kadalas na tinitake natin yun talaga personally na hindi po talaga church na building yung church kundi tayo po mismo. So, gusto ko lang po ulit banggitin yung sinasabi po dito. However, the most important purpose given by God was that He wanted to dwell with His. So, kaya po niya tayo ginawang, kaya po sinasabi din sa ating key text na templo tayo ng Diyos dahil hindi po, ayaw po ng Panginoon na mawalay tayo sa Kanya at tayo rin naman sana is ayaw natin mawalay sa ating Panginoon. And napakaganda po ng message dito sa atin. And mga reflection questions. Kaya mga kapatid, kung may chance po kayo na makapag-open ng inyong browser, pwede nyo pong i-download itong ating materials at pwede nyo po ulit pag-aralan sa bahay at meron po silang mga notes pane kung saan pwede po kayo mag-take down notes. So, before we proceed po, no, babasahin ko po ang ating questions. So, sana po yung mga nasa Zoom, pinost ko din po yung ating questions sa chat at ganyan din naman po dito sa Facebook. Please, chat po kayo kung meron po kayong gustong i-share. Dito po ba sa ating kalagitnaan, before po tayo mag-proceed sa question, may gusto po bang mag-share ng kanyang reflection sa ating message for tonight? Ayan. So, sige po, pwede po kayong mag-raise ng hand and mag-unmute and pwede rin po kayong mag-open ng inyong mga camera. Okay. So, napakaganda po talaga ng message kasi ang inopen ko din po yung file and yung mapakinggan ko kay brother din. Kumbaga, tayo yung, kung ang mga tagalabas or ang ating mga kapatid na wala pa sa loob ng iglesia, ano yung perception nila sa church? So tayo, bilang tayo yung church, yun yung perception nila. So, kung ano yung nakikita nila sa atin, yun yung mensahe na tinatanggap nila, na kahit hindi sila pumasok sa building ng church. So, kaya nga po, ine-encourage tayo na walk the talk or be the sermon. Ayan. So, tamang-tama po yung theme ng ating makabataan na be the sermon. Okay? So, siguro meron pa pong gusto mag-share ng kanyang reflection or medyo nahihiya po kayo. Ayan. So, meron pong mga nag-greet dito sa ating Facebook ng good evening. Good evening din po, Sister Yem Ortega, Mommy Ruth, at gain din naman po ang ating mga kapatid na nag-join ng ating FB Live. So, I will read and I will share my screen para po sa ating mga questions. Wait lang po. Okay. Here. Ito na siya. Ala, hindi siya nakikita. Wait.
Okay po. So, wait lang po. Ayusin ko lang yung aking screen. Ayan. Sige, ito na lang isa. Kasi medyo magulo yung isang yun. Ito na lang. Ayan. So, nakikita niyo na po ang ating screen. So, ang atin pong first discussion question is ito po. Babasahin ko po para kung medyo malabo po dyan sa inyo. Wait lang. Okay, yan. So, what are the essential and universal elements of the biblical church and why? So, ano daw po yung tinataglay ng, parang ang hirap itagalog pala nito Ano po yung tinataglay ng church na biblical church at um, ano po ito? Kumbaga, what are the essential and universal elements of the biblical church and why? So, nahirapan ako itagalog mga kapatid. Tulungan niyo po ako. Okay. So, ano po ba yung pagkakaunawa natin sa universal church or yung church na binabanggit sa atin sa kasulatan? Or yung na-share po kanina ni Brother Dave? Ano po yung tinataglay ng church? Ano po yung meron sa church? Kumbaga, ayan. So, meron pong gustong mag-share sa ating kalagitnaan. Medyo technical yung ano, no, yung English niya and or ako lang yun. Anyways. Ayan, tama yun. Ayan. Binibigyan ako ng ano ng aking mother. Ayan, so siguro pa habang naghihintay po tayo ng mag-share, for me, based po dun sa aking napakinggan din kanina, no, may nabasa po ako na napakinggan din kanina dito sa ating materials na tayo, gusto kong ano hindi ko ma-open yung file. Anyways, parang sinasabi po doon na tayo yung Bible ng secular people na hindi man nila nababasa yung physical na Bible pero tayo yung nagre-represent para mabasa nila yung Bible kung anong ginagawa natin sa buhay natin. So, ayun. So, kaya po talagang tayo ang templo ng ating Panginoon. Kung ano yung pinapakita natin sa kanila, ayun po yung nagiging perception din po nila pagtingin nila sa ating church. Hindi lang po yung building or yung nakikita natin na mga churches. Kasi gaya nga po nabanggit ni Brother Dave kanina, yung mga churches po natin is wala lang yan, nasisira lang din po yan. And napatunayan na po natin yan nung pandemic. Na kahit na hindi po tayo nakakapunta sa ating mga physical churches, pero nakakapag-worship po tayo sa Panginoon. So, baka po may gusto pa pong mag-share, mga kapatid. Sige, tatawagin ko na si Sister Leia. Call a friend, call a mama. Sige po, Sister Leia. Ano yung tanong mo, Leona? What are the essential and universal elements of the biblical church and why? Sa tingin niyo po, ano po yung tinataglay ng isang church, biblical church po, ano po yung tinataglay nito at bakit ito po yun? Physical Parang building. maganda na yung sagot mo. Okay na yun eh. Di pa, kung may gusto lang po kayo i-share. Kasi dito sabi, ang church din ay isang family. Siyempre, tinitingnan din tayo ng ibang mga tao kung paano tayo maging family o maging isang church. Nagiging larawan tayo sa iba kung paano tayo maging pamilya sa kanila. So, yun. And ang church din ay pillar and foundation of truth. So, dapat nandun yung foundation of truth, yung katotohanan at yung pillar. Yun po. Okay na po ba yun?
Okay po. Thank you po, Sister Leia, sa inyong pag-share. Sige, open ko na nga tong kodigo ko din. Ayan. So, ayun po mga kapatid, meron po bang gusto pong mag-share para sa ating first discussion questions or gusto niyo mag-proceed po tayo sa pangalawang question? Baka medyo nahirapan po kayo sa ating first discussion question. Okay, tayo po ay dadako na. Meron pa pong gustong mag-share? Sa ating mga nasa Facebook Live, baka po may gusto pong mag-share. Ayan. So, kung wala na po tayo po ay dadako sa ating second discussion question. How can we align our churches even more for this purpose? So, paano daw po natin i-align? Itutuwid o ihahalin tulad? Parang ganon. Ang hirap itagalog. Ayan. How can we align our churches even more for this purpose? So, ayan, medyo mas nagets ko yung tanong nung umpisa. Kumbaga, ano yung purpose talaga ng biblical church? Ayan, meron pong comment dito sa ating Facebook live from Brother Ronald San Juan, ang isa po nating elders and dati pong youth elder na ating church, Christ-centered foundation and scriptural authority. So, yun po ang kanyang nais i-share para may align daw po natin ang ating mga churches sa purpose talaga kung bakit tayo may simbahan, bakit may church. Kumbaga, bakit itinatag ang church is lagi pong si Kristo ang ating pundasyon at laging ang scripture ang ating batayan ng ating mga pag-aaral. So, tama po, no? So, meron pa pong gustong mag-share. Thank you po, Brother Ronald San Juan. So, baka po may gusto pong mag-share. Ayan, sila Sister Grace, Tita Grace. Baka po gusto niyo pong mag-share. Okay. Okay po. So, habang nag-iisip pa po yung iba, baka ini-internalize pa po nila ang ating discussion questions. So, isa din po sa mai-share ko po para po dito, may align natin yung purpose talaga, kung ano talaga yung purpose ng church. Gusto ko lang po basahin. Itong wait lang po Na-mention din po kanina ni Brother Dave. Ayan. Is tayo po ay mag-develop ng ating own relation or relationship sa ating Panginoon. Ayan, so kailangan po mas maganda po na mismong tayo po, meron po tayong experience sa ating Panginoon, kung paano niya po binago yung buhay natin, kung paano niya po tayo ginaguide, tinutulungan, at kayo din minamahal, even kahit na nagpe-fail po tayo at lumalayo po tayo sa Kanya, papaano po yung relasyon natin sa Kanya. Ayan. Kung paano po yung pagkakilala natin sa ating Panginoon. And sa ganoong paraan po, mas lalo po nating ma-embrace na tayo po ang church. Di ba po? So, ayan po. So, napakaganda po ng shinare na story dito sa ating kwento kung nasundan niyo po kanina, no? So, part po talaga bilang kabataan is hindi po talaga maiiwasan na, alam mo yon, dumadating ka sa parang rebellion period and iba-iba po yung cases sa iba't ibang kabataan. So, napakaganda po nung shinare nung nagsulat nito na parang story din po siya na nalaman niya from other people, testimony din ng iba. Na kung ano yung naging pagtingin niya sa Panginoon. So, kumbaga inihahalin tulad niya yung pagkakilala niya sa kanyang magulang at sa pagkakilala niya sa Panginoon. Kasi, gaya po, sige po, i-mention ko lang po ulit yung story na binanggit din po kanina ni Brother Dave, no? Yung born Adventist po siya, pero medyo hindi po ganon kalapit siguro yung hindi po ganon ka-intimate talaga yung family nila sa ating Panginoon dahil yung father niya is nagpabaptize po nung siya ay bata and yung mother niya lang po yung nagsasama sa kanya sa church. So, habang tumatanda po siya at dumating po siya sa age nga po na yun na nasa rebellion period siya. Nakagawa siya ng parang mga grave offenses na
nag-lead sa kanya para mapunta sa police station. And wala po siyang any other choice but to call his parents kasi syempre po underage siya. So napakaganda po no kasi ine-expect niya yung pagkakilala niya sa kanyang mother is since Adventist nga siya. So iniisip niya medyo traditional ganyan kasi yun yung pagkakilala niya sa mother niya, lagi siya sasama sa church traditional. So nung nalaman ng mother niya yon and pumunta yung mother niya at kasama yung mga kapatid niya and yung father niya, nakita niya yung reaksyon. But nakita niya yung reaction ng father niya at ng kapatid niya na disappointed sa kanya kasi nga, ayun, nakagawa sila ng pagkakamali na nag-lead pa sa kanila na mapunta sa police station. Tapos given na Adventist pa siya and Adventist family sila. Pero nung feeling niya sasaktan na siya or isasampalin siya ng mother niya, instead na makareceive siya ng sapal, ang na-receive niya is hug. So doon po nagbago yung pagtingin niya sa Panginoon din. So ganun din po sa atin mga kapatid, no? Kung ano po yung pagtingin natin din sa ating Panginoon, di ba? Ayan. So sa kanya po, nakikita niya po yung church dati as very traditional, very strict. Kaya yung pagtingin niya po sa Panginoon is ganun din. So kung gagawin po natin mas loving and mas accommodating, mas compassionate ang ating mga church, na it's okay kung magkamali ka at you still have a chance to change and na magbago. So, ganun po mga kapatid. So, how can we align our churches even more for this purpose? Gusto ko lang po ulit basahin ang shinare po ni Brother Ronald. Prioritize Christ-centered and consistent Bible-based teachings and discipleship. So, ayun po. Thank you po, Brother Ronald. Tama po, no? Kasi wala po tayong ibang susundan at titignan kundi ang ating Panginoon lang. So, meron pa pong gustong mag-share. Ayan. Ayan. Kung nung mga nakaraang mga gabi mga kapatid, pag may minister sa community, sa ibang religion yung dinidiscuss natin, ngayon naman yung mismong city natin. So, papaano tayo magiging light sa kanila and papaanong tayo bilang as a person, as an individual, is tatayo bilang tayo yung church. Ayan. So, next discussion question po natin is, do you think secular people, ayan, medyo natakpan siya dito. Do you think secular people are developing secular forms of church? Ayan. So, sa tingin niyo po ba ang mga tagalabas po o yung mga hindi po natin kapananampalataya ay nagke-create din ng secular forms ng church? Ayan. So, meron pong gustong mag-share ng kanyang answer dito sa ating discussion questions. Ayan po. So, wala po pong gustong mag-share. O sige mga kapatid, kung meron po kayong gustong i-share na reflection, even yung wala po dito sa ating discussions, kasi medyo medyo nate-technical ako dun sa terms, and for me po, maganda rin na makapag-sharing tayo ng ating personal reflection sa ating message for tonight na Your City, Your Mission. So siguro, dadagdagan ko yung sharing kanina dito sa number 2. Sige, yung dito sa number 2, siguro for me po, how can we align our churches even more for this purpose na tayo maging church is, ayan, merong nagsisegue dito sa side ka. Is yung pag-outreach sa ating community and paglinang pa ng ating spiritual gifts. So, napakaganda po ng spiritual gifts na ibinigay sa atin ng ating Panginoon and gamitin po natin yon para mag-serve pa po sa ating community. And ma-serve po natin yung purpose bilang tayo po yung light, tayo yung church sa ating community. So, baka po may gusto pa pong mag-share mga kapatid. Ayan, para hindi lang ako yung nagsasalita dito. Baka po gusto mag-share ni Sister Grace na kanyang reflection sa ating message o kaya kung ano po yung reflection nyo even sa ating mga napag-usapan po.
Ayan. Sister Hazel, baka po gusto niyo pong mag-share, Sister Hazel, ng inyong reflection for tonight's ating message. Your city, your mission. So hello po, edible naman po ako. Yes po, Brother Dave. Yes po. So yun po, so discussion din kami dito na Ate Hazel about number 1. Then nagkaroon kami ng idea or siguro ano na rin, answer sa tanong na to sa number 1. What are the essential and universal elements of biblical church and why? So isa lang naman ang gustong iparating ng church na kung babalikan natin yung mga dati pa is mapakilala talaga ang Panginoon para sa atin. Remember, for example na lang itong Philippines, no? Way back sa panahon talaga na sobrang luma na. Sobrang luma. Or sobrang ano na talaga, tagal na. So, di ba, nakita natin na kung hindi pa dumating dito si Magellan, is hindi pa na-open sa kanila ang Christianism. So, sabi nga ni Ate Hazel, si Magellan hindi naman daw Adventist. No? So it's not about the dominion, it's about kung paano talaga mapakita ng isang tao or sinasabi dito na holy nation ang karakter ng ating Diyos sa ibang tao. No? But tulad yung nasabi ko kanina, kahit sinong tanungin mo ngayon, kilala na ang Diyos. But kung pagpapalalimin nyo pa kung sino ang Diyos, ano ang personalidad nito, anong meron sa Kanya, siguro is limited na lang yung alam ng mga tao ngayon. Pero ang alam nila is meron tayong Diyos sa langit. Yun po yung generalization na alam natin about sa Panginoong Diyos. And sabi nga siguro na Ate Hazel, ang essentially siguro is mapakilala talaga at masabi kung ano ang gusto gawin ng Panginoong Diyos sa Kanyang creation. So, yun po yung nag-come up sa idea namin dalawa ni Ate Hazel. Okay, thank you po, Brother Dave. Amen po for that. Tama po, no? Kahit kailangan talagang mas maganda na ma-share natin ang ating Panginoon sa ating mga buhay talaga. Ayan. So, meron pa pong gustong mag-share. Ayan. So, dito po sa ating... Ang dami pala natin dito sa Zoom, di ko napansin. Okay, baka po may gusto pa pong mag-share. Ayan, sa ating mga kasamahan dito sa Zoom or yung mga nanonood po sa ating Facebook Live, pwede niyo pong i-chat ang inyong reflection. So, sa paanong paraan kaya mga kapatid na magiging light pa tayo at ma-establish natin yung church natin sa ating community, even na kahit walang physical church, kundi tayo yung church. Sa paanong paraan po kaya tayo makapag-outreach sa kanila na makikilala po nila ang ating Panginoon? Ayan. So, wala na pong gustong mag-share. Last call. Ayan. 1 minute po. Baka po may gusto pa pong mag-share. So, gusto ko lang po i-greet habang naghihintay po tayo ng gustong mag-share ang mga nasa ating Facebook Live. Ayan, thank you po sa ating panonood. Ayan, baka po gusto niyo po mag-share about our topic for tonight, Your City, Your Mission. Ayan. So, kung wala na po mga kapatid, tayo po ay dadako na sa ating closing. Hindi ko na kayo nakamusta, pero... Ayan, hopefully nasa maayos po tayo makalagayan. So, tayo po ay dadako na sa ating closing. Pero kung may mga gusto pa pong mag-share, pwede nyo pong ilagay dito sa ating chat box. And before we close later is babasahin ko po yan. Pati rin naman po ang mga nanonood sa ating Facebook Live. Okay, tayo po ay magpo-proceed na sa ating closing song, which is A Community Transformed.
A community transformed we will rise, with faith in our hearts, we reach for the skies. A community transformed we stand as one, sharing God's love till the work is done. Together we'll build a world that's new, with hearts of compassion, we will make it true. Every hand that helps, every voice that sings, a promise of peace, the joy it brings. Every corner our message will fly, a community changed, looking up high. A community transformed, we stand as one, sharing God's love till the work is done. Together we'll build a world that's new, with hearts of compassion, we will make it true. We are the youth, the change we will see, a transformed world through you and me. A community transformed, we stand as one, sharing God's love till the work is done. Together we'll build a world that's new, with hearts of compassion, we'll make it true. With hearts of compassion, we will make it true. We will make it true. Okay po, tayo po ay manalangin. Dakilang Ama o Diyos na makapangyarihan sa lahat, naman nagpapasalamat po kami at binabalik po ang papuri sa inyo pagkakataon po na ibinigay niyo ito sa amin. Salamat din Ama sa matagumpay na ikaapat na araw ng week of prayer po para sa mga kabataan. Nagpapasalamat kami Ama sa mga mensahe na napakinggan po namin at nawa Ama, i-bless niyo po kami ng mga mensaheng ito ay ma-share din po namin sa mga taong nakapalibot sa amin. Ganun din Ama, nagpapasalamat po kami sa paggabay niyo po sa amin at sa pagbigay niyo po ng magandang pagkakataon sa mga ganitong programa. Patuloy po kami Ama, nagsusurrender ng aming mga sarili sa iyo, na ikaw po ang patuloy na mag-mold ng aming personality at mas patatagin pa po ang aming pananampalataya sa inyo. Salamat Ama sa character na ipinakita niyo sa amin at sa pagmamahal na meron po kayo. Patuloy din kami Ama, humihingi ng kapatawaran sa aming pagkukulang, pagkakasala sa inyo. Higit na lahat Ama, sa mga pagkukulang din namin sa aming kapwa-tao at sa mga kamalian din namin o may nakita man na mali ang mga taong nakapalibot sa amin. Sa ulitin Ama, salamat po sa inyong kabutihan at salamat po sa inyong pagmamahal. Lahat po ng ito, iniiwan ko at dinadalangin ko sa aming tagapagligtas na si Ginoong Jesus. Amen. Amen. So, ayan. So, Amen. yes po. Ayan. Thank you very much po, Brother Dave, at sa inyong closing prayer at sa inyong pong pag-share ng message sa atin sa gabing ito na ating fourth night na ating week of prayer. Ayan, ang title po ulit natin is Your City, Your Mission. So mga kapatid, muli ini-invite po namin kayo for tomorrow night's week of prayer. Same time po, 7:30 p.m. dito po sa ating Zoom. At yan din naman po, isama po natin sa prayer na ma-live din po ulit natin ito sa ating Facebook. So for our fifth day of week of prayer, tayo po ay pangungunahan ng ating kabataan
from Dasma G Church. Ayan, wait lang, i-check ko baka mali yung mabanggit kong pangalan. Okay. Ang atin pong mag-share ang ating kapatid na si Sister Serena Cleophas po ang mag-share for tomorrow night sa ating week of prayer. Pero sorry mga kapatid, nakalimutan ko pong banggitin ang ating pong week of prayer tomorrow as ilalive sa ating Facebook, pero wala pong Zoom. Tayo po ay magkita-kita sa ating Dasma G Church. Okay po mga kapatid, sa Dasma G Church po gaganapin ang ating midweek special na week of prayer po sa pangunguna po ni Sister Serena Cleophas. So, yun lamang po mga kapatid and magandang gabi po sa ating lahat. Thank you very much po, Brother Dave.